Dominant Protector. Credit to the author. 4,071-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ganun ba? Sabi ko sa'yo, masamang tao siya. Little junior brother, you did well. Si Natalie, na nakatayo sa gilid, ay biglang huminto at hinawakan ang leeg ng maliit na curly bear. Ikaw na matako na maliit bay, bakit hindi mo mapalitan ang iyong masamang ugali ng pagdila muna sa bawat ulam? Wala man lang kaming nahawakan, at natatakpan na ng laway mo ang buong mesa. Paano tayo kakain? Ang maliit na curly bear ay nahuli at nabulunan. Nang bumitaw si Natalie, agad nitong iniluwa ang pagkain sa bibig nito sa buong mesa. Pagkatapos noon, dumighay pa ito sa kasiyahan. Og! Nagkatinginan si Terence at ang dalawa pa, walang imek. Saglit nilang tinitigan si Curly Bear bago walang magawang sinabing, "Order another table, I haven't enough." Nang makita ang naluluha at inosenteng ekspresyon ng maliit na Curly Bear, nakita ito ni Nika na nakakatawa at malungkot sa parehong oras. Mabilis niyang tinulungan ito at iniba ang paksa. "Terence, dahil pamilyar ka sa amin ni Natalie, bakit hindi mo ako maging tour guide at dalhin kami sa mga susunod na araw? Narinig ko na maraming magagandang lugar sa Hilagang Isla, at marami na kaming napuntahan dito, ngunit palagi kaming nagmamadali at hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataong magsaya. Payag ako, ngunit baguhan ako sa bulwagan, at hindi ako makakalabas kung gusto ko." Mapait na ngumiti si Terence. Kahit na mayroon siyang kasalukuyang panganay na nakatatandang kapatid na lalaki na namamahala sa mga bagay upang pasanin ang pasanin para sa kanya, hindi mahalaga kung nawala siya saglit upang mahanap ang hari ng junk para pekain ang mga artifact. Sa karamihan, iisipin ng mga tao na siya ay nagtatago sa tirahan ng kuweba at naglilinang sa pag-iisa. Gayunpaman, kung siya ay lalabas at makipaglaro sa dalawang dalaga, iyon ay masyadong kapansin-pansin. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Sis Natalie, mayroon ka bang magandang ideya? Tanong ni Nika. Bagamat siya ang prinsesa ng West Island, may mga patakaran sa bawat lugar. Siya ay hindi isang mangmang na maliit na batang babae na nagmamalasakit lamang sa kanyang sarili at walang pakialam sa buhay at kamatayan ng iba. Let me think. Natalie rolled her eyes and patted her head. Okay lang, may naisip akong paraan. Hanggat kayang ayusin ng lolo ko ang posisyon para sa iyo, wala silang masasabi tungkol dito. Posisyon? Anong posisyon? Hindi naiwasang magtanong ni Terence. I don't know, pero ipapaisip ko talaga si lolo ng paraan. Ipapaubaya ko sa kanya ang problemang ito, hehe. Walang pakialam na sabi ni Natalie. Okay. Walang imak na tumango si Terence. Kung tungkol sa pag-forging, kailangan niyang i-hold ito ng 2 araw. Sinabi ng hari ng junk na hindi naman masamang panatilihin ang mainit na estado na ito sa loob ng mahabang panahon, kaya hindi ito dapat masyadong makaapekto sa kanya. Matapos matakot sa tsunami, ang 2 babae ay wala sa mood na ipagpatuloy ang paglalaro. Pagkatapos kumain kasama si Terence, mabilis silang bumalik sa ilalim ng proteksyon ng 5 pangunahing disipulo. Kinaumagahan, biglang nagpadala ng transfer order sa Welcome Pavilion, na ikinagulat ng lahat sa Welcome Pavilion. Ang mga bagong dating ng 3 pavilion ay nagtipon-tipon upang makinig sa appointment at paglilipat ng mga order. Ginawa ang lahat sa napaka-formal na paraan. Ang deacon na siyang namamahala sa paghahatid ng mga utos ng mga matatanda ay personal na nagpakita, at ang nagpakita sa kanya ay si Yun Feng, na ang mukha ay natatakpan ng tae. Pagkatapos ng pagpupulong kasama ang Elder Council ng North Island, napagpasyahan naming italaga si Terence bilang reception deacon ng West Island. Siya ang bahala sa pagtanggap kay Miss Ning, ang bisita mula sa West Island. Siya rin ang mamamahala sa lahat ng mga bagay sa paglalakbay niya sa North Island. Kung makatagpo siya ng anumang problema, gagawin niya ito ayon sa gusto niya nang walang anumang karagdagang tagubilin. Binasa ng messenger deacon ang transfer order sa harap ng lahat. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang buong lugar ay nagkagulo. Maging ang mukha ni Yun Feng ay napuno ng hindi maipaliwanag na pagkabigla. Pagtanggap ng West Island Deacon.
Anong klaseng posisyon ito? Hindi pa niya narinig noon. Ang susi ay na ito ay personal na hinirang ng Elders Council, at sila ay may kapangyarihang gumawa ng mga di makatwirang desisyon. Ito ay hindi tunog simple sa lahat. Hindi nakaimik si Terence habang tinanggap niya ang utos sa ilalim ng inggit na tingin ng lahat. Si Truett ay isang top-tier na boss, kung tutusin siya ay talagang may oras at lakas na mag-isip ng isang pangalang tulad nito para sa kanyang sarili. Gayunpaman, nang si Terence ay tatalikod na at aalis, ang messenger na si Deacon ay biglang nagsabi, "Little brother Terence, please wait. Mayroon akong pribadong sulat mula sa Pavilion Master Salter, mangyaring itago ito sa iyo." Boom! Mas excited pa ang mga tao ngayon. Si Truett, ang Pavilion Master ng Soaring Pavilion, ay nagpapadala ng pribadong sulat sa isang baguhan sa Green Cloud Pavilion. Ang bigat ng liham na ito ay mas nakakainggit pa sa random transfer order na ito. Damn it, ilang henerasyon ng magandang kapalaran mayroon itong Terence. Marami sa mga bagong alagad ay nanunood lamang ng palabas. Gayunpaman, si Yunfeng, ang Pavilion Master ng Welcome Pavilion, ay may ganap na malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Nakakain na siya ng Shea Asterisk tea, pero kailangan pa rin niyang dahan-daang nguyain at lasapin ito. Si Truett ay isang mataas at makapangyarihang figure, at kahit na ang pinuno ng Welcome Pavilion ay hindi makakausap niya ng harapan, lalo pa ang makipagrelasyon sa kanya. Ano nga ba ang kayang gawin ni Terence, para tretuhin ng isang big shot na katulad niya? Maging si Yunfeng ay ganito, at si Harry, Bella, at ang iba pa na nakakita kay Terence bilang isang tinak sa kanilang tagiliran ay mas nabigla na hindi nakapagsalita. Ang araw ay sumisikat pa rin ng maliwanag, ngunit ang kanilang mga puso ay nahulog na sa isang ice cellar, nagyelo sa isang block ng yelo. Hindi man lang nag-abala si Terence sa bigong grupo. Matapos matanggap ang mensahe ni Truett, naglakad siya patungo sa isang bakanteng espasyo at binuksan ito, binasa itong mabuti. "Terence, sa tingin ko ikaw ay matalino at maaasahan ikaw ay isang taong may malaking potensyal. Ang pagsasanay na ito ay isang pambihirang pagkakataon, at sana ay gagawin mo ang iyong makakaya upang protektahan ang prinsesa ng West Island. Maging isang kwalipikadong personal na bodyguard ng isla na Bulaklak. Dalubhasa ang bulaklak ng isla." Ang huling linya ng sulat ay nagpaluwa ng laway kay Terence bakit pakiramdam niya ay ipinanganak siya para gawin ito. Ito ang trabahong ginawa niya kahit saan siya pumunta, ganun din sa Mortal World, at ngayong nasa Sky Class Island na siya, hindi pa rin niya matatakasan ang kapalarang ito. Nagkagulo na naman ang mga baguhan matapos basahin ang sulat. Tumangala si Terence at nakita niya sina Natalie at Nika na kumakaway sa kanya ng may matamis na ngiti. Gamit ang West Island Princess sa isang kamay at ang Sky Pavilion Princess sa kabilang banda, lahat ng tao sa pavilion ay ganap na natakot habang pinapanood ang grupo ni Terence na umalis. Natututo mula kay Terence bilang isang newbie, ito ay isang tunay na nagwagi sa buhay. Kung hindi tayo makahanap ng malakas na suporta, sa palagay ko dapat na nating isuko si Terence. Napabuntong hininga si Tony na may emosyon sa likod ng karamihan. Si Harry at Bella ay hindi payag na pabayaan ito ng ganoon na lamang, ngunit sila ay natalo noong nakaraan, at nakita nila ang kabiguan ni Andrew. Wala silang lakas ng loob na habulin muli si Terence pagkatapos ng kanilang nakita ngayon. 4,072. Gaya nga ng sinabi ni Tony, kahit papaano sa ngayon, hindi sila naging banta kay Terence. Ayaw man nilang sumuko ay kaya lang nilang lunokan ang kanilang galit. Ang paglalakbay sa North Island kasama ang dalawang dilag ay isang pangarap na natupad para sa sinuman. Hindi ito masyadong inisip ni Terence, ngunit kalahating taon na siyang nasa Sky Class Island, at ito ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng ganoong kasayahan. Ito ay isang bihirang nakaka-relax na karanasan pagkatapos ng pagsasanay ng husto. Gayunpaman, habang sinasamahan ni Terence ang dalawang batang babae sa paglilibot, biglang kumalat ang isang nakakagulat na balita sa buong North Island, na naging bagong paksa ng talakayan. Ang dating manager ng Hong Chamber of Commerce, si Tsunami, na nanligaw sa dalawang prinsesa sa publiko, ay naging manager ng Central Chamber of Commerce matapos na baldado. Nasira lahat ng meridian sa katawan niya at tuluyan na siyang pinaalis ng Hong Chamber of Commerce. Na-promote ulit siya ng napakabilis.
This si Tsunami looks like not much, but he's actually so capable. Hindi maiwasan ni Terence na magtaka. Mayroon talagang isang tao na handang kumuha ng isang masamang matandang bastard para maging manager nila. May mali ba sa gitnang Chamber of Commerce na ito? Galit na sabi ni Natalie. Kahit na simple lang ang kanyang pag-iisip at hindi nasusuklam sa Tsunami, kakaiba para sa kanya ang maging masaya na makarinig ng ganitong balita. Sumimangot din si Nika, ngunit nalilito siya. Central Chamber of Commerce. Parang pamilyar ang pangalan na ito. Mukhang nasa limelight kamakailan. Hindi ko alam kung bakit, pero ganoon din ang nararamdaman ko. Sumimangot din si Terence. Wala siyang alam tungkol sa Central Chamber of Commerce, pero parang pamilyar ang pangalan. Nagtataka man at naguguluhan silang tatlo ay nagsasaya sila at hindi isinasa puso. Ang Tsunami ay nagbayad na ng mabigat na presyo noon. Hanggat hindi na niya muling ginagalit ang mga ito, isa lamang siyang walang kaugnayang dumadaan. Kasabay nito, ang dalawang magkapatid, sina Andrew at Enteng, ay hinahampas ang kanilang mga dibdib at tinatapakan ang kanilang mga paa. Nakakagulo talaga ang pag-inom. Ang Tsunami ay may napakagandang backer. Medyo nakalapit pa lang sila sa kanya, pero sa huli, nabugbog siya hanggang dulo. Hindi lang sila nawala ng backer, kundi napagalitan din sila ng kanilang tiyuhin, na Tian Polar Light, sa sulat. Nagbayad siya ng malaking halaga para matulungan ang Tsunami sa kanyang posisyon. Dahil sa dalawang lalaking ito, dinala nila ang Tsunami sa isang brothel para magsaya. Sa huli, naging tanga na siya sa sperm na umaapaw sa utak niya. Ngayon, ang lahat ng kanyang mga nakaraang pagsisikap ay nawala sa alisan ng tubig. Ibinagsak niya ang mataas na presyo ng espiritual na jade, ngunit ni isang tunog ay hindi narinig. Habang nagsisisi ang magkapatid sa kanilang desisyon, hindi nila inaasahan na biglang darating ang ganoong balita. Si Tsunami ay mahimalang tumaas muli sa tuktok. Nang makatanggap ng balita ang Andrew at Nantian Gate ay agad silang bumisita. Dumiretso sila sa bagong bukas na Central Chamber of Commerce. Gaya ng inaasahan, nakita nila ang high-spirited si Tsunami. Manager C, sa wakas ay natagpuan ka na namin. Hindi ka namin mahanap saan man itong nakaraang 2 araw, at nag-aalala kami. Ang dalawang magkapatid, sina Andrew at Enteng, ay sumugod na may mga mukha na puno ng kagalakan. Hinanap mo ba talaga ako kung saan-saan? Naging malamig ang ekspresyon ni Tsunami. Ang dating miserableng karanasan ay naging isang anino na hindi niya makakalimutan habang buhay. Iyon ang kanyang pinakadesperado at walang magawang sandali, ngunit ang dalawang taong ito ay hindi nagpakita mula sa simula hanggang sa wakas. Nang mahulog ang puno, nagkalat ang mga unggoy. Paanong hindi siya magtitiis ng sama ng loob? Mabilis na nagpaliwanag ang magkapatid, totoo naman, kasalanan natin lahat. Hindi ka na namin dapat dinala sa ganyang lugar para maglasing. Kung hindi, hindi mangyayari ang ganoong kalaking bagay. Sa totoo lang, pagkatapos ka naming pabolaiken sa Hong Chamber of Commerce noong nakaraang araw, nawala rin ang alaala naming dalawa sa inuman. Pagbalik namin at paggising, kahapon na ng gabi. Matapos marinig na may nangyari sa iyo, naglibot kami upang hanapin ang iyong mga bakas, ngunit hindi ka namin mahanap. Matapos marinig ang sinabi ng dalawa, lumuwag ng husto ang ekspresyon ng si Tsunami. Umalis na siya kasama ang misteryosong lalaki kagabi. Normal lang na sabihin ng magkapatid na hindi nila siya mahanap. Well, ang matandang master na ito ay maniniwala sa iyo pansamantala at hahayaan ang bagay na ito na lumipas. Mabuti na lang at ang matandang master na ito ay may tulong ng isang marangal na tao, kung hindi, kayong dalawa ay malamang nakolektahin ang katawan ng matandang master sa oras na ito. Sabi ni si Hai Xiao, kalahating natatakot at kalahating natutuwa. Yes. Manager C, heaven helps the good. Pinunasan ni na Andrew at Enteng ang malamig na pawis sa kanilang mga noo ng walang bakas. Sa wakas ay nagawa na nilang linlangan ang matandang bagay na ito. Sa kanilang estilo ng pakikitungo sa mga bagay-bagay, noon pa man ay nambobola nila ang mataas at tinatapakan ang mababa. Noong mayaman ang Tsunami, natural na gusto nilang mapalapit sa kanya. Kung ang Tsunami ay dumating upang mahanap siya kapag siya ay nasa problema, sila lamang ang nakakaalam.
Nang makitang nakaupo ang tsunami sa isang espesyal na ginawang wheelchair, nag-aalalang nagtanong ang Nantian Gate Manager si, "Kumusta ang iyong mga sugat? Bakit hindi ka kukuha ng banal na gamot sa ating dalawa? There's no need. My injuries are not particular serious. Ilang meridian lang ang nasira ko. Uminom na ako ng tier 5 meridian opening pill. Ilang sandali na lang at ganap na akong gumaling. Hindi mo na kailangang mag-alala." Si Hai Xiao ay huminto sandali, pagkatapos ay nagngangalit ang kanyang ngipin at sinabing muli ang matandang ito, ngunit maaari kong inumin ang matandang ito, ngunit maaari kong inumin ang matandang ito. Magaling ang dalawang babaeng iyon, ngunit ang Terence na iyon, siya ang pangunahing salarin sa likod ng aking trahedya. Hindi ako lalaki kung hindi ako maghihiganti. Tumango si Andrew at Enteng at sumang-ayon, tama, kailangan nating gumawa ng paraan para patayin ang batang Terence na iyon. Masyado siyang kasuklam-suklam, ngunit nabalitaan ko na lagi niyang kasama si Natalie at Nika, at protektado rin siya ng 5 Sky Tower Masters. Hindi ito ang tamang oras para gawin ang anumang bagay sa kanya. May oras pa. Ilang araw na lang. Ganito pa rin ang pasensya ng matandang ito. Napuno ng hinanakit ang mga mata ng si Tsunami. Wala akong oras para ipagdiwang ang muling pagbangon ng bundok ng Dongshan. Wala akong kakilala sa North Island maliban sa inyong dalawa. Bakit hindi tayo mag-inuman at magsaya? Dahil may utos si manager, paano tayo maglalakas loob na sumaway? Mabilis na ngumiti ang dalawa. Nakahanap agad silang tatlo ng isang high-class na restaurant. Nag-inuman sila at masayang nagkukwentuhan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang tsunami ay may magandang alaala. Wala siyang lakas ng loob na banggitin ang tungkol sa paghahanap ng babae. Kung tutuusin, napilitan siyang kunin ang lason. Kung buong araw siyang nanggugulo at wala siyang ginawang tama, tapos na siya dahil kung gagawin niyang hindi masaya ang misteryosong tao sa likod niya. Kayong dalawa ang mga lokal na maniniil ng North Island at may malalim na pag-unawa sa lahat ng aspeto ng North Island. Mayroon akong tanong na nais kong itanong. Siguro kung narinig mo ang sino man na may potensyal ngunit masamang intensyon. Sinadya ng tsunami ang kanyang mga salita. Si Andrew at ang dalawang lalaki mula sa Southern Heaven Gate ay natigilan saglit bago sila nagsalita, hindi ba Joel iyon? Ang taong ito, si Joel, ay gumawa ng pagtataksil at pinatay ang kanyang amo gamit ang kanyang sariling mga kamay. Napakasama ng kanyang isip. At in terms of potential, hindi naman masama ang cultivation talent ng batang ito, lalo na ang kanyang pagtitimpi, na madaling napigilan sa library sa loob ng 3 taon. Hindi maihahambing sa kanya ang mga ordinaryong tao. 4,073. Si Tsunami ay hindi maiwasang mag-pout. Si Joel ay nawala ng walang bakas. Walang silbi ang pagbanggit sa kanya. He continued, may iba pa ba bukod sa kanya? Sumimangot ang Southern Heaven Gate at nag-isip sandali, pagkatapos ay biglang tinampol ang kanyang hita at sinabing, meron, may isang lalaki na tinatawag na Harry sa Welcome Pavilion. Kanina ko pa siya tinitignan dahil hinala ko siya si Linford at napakatuso niya at puno ng masasamang ideya, pero may mga utak siya. Ang batang ito daw ay maghihiganti sa pinakamaliit na hinaing. Kahit na ang mga bagong dating ay lumalaban sa arena, gagamit siya ng mga underhanded moves. Maraming tao ang niloko niya. Oh, medyo interesting. Lumiwanag ang mga mata ng tsunami. Ang nakakapagtaka pa ay ang taong ito ay kapareho natin siya ay kaaway ni Terence. Natatawang sabi ni Nan Chanman. Si Tsunami ay mas nasiyahan. Agad niyang sinabi, mabuti naman, kung ganon, guguluhin pa kita para mag-trip at yayain ang taong ito na makita ako. Malaki ang silbi ng matandang ito sa kanya. Bagamat hindi alam ng Nantian Gate kung ano ang nangyayari, dahil sinabi ito ng tsunami, wala siyang dahilan para tumanggi. Agad siyang pumunta sa Welcome Pavilion. Hindi maganda ang takbo ng buhay ni Harry sa mga araw na ito ang pinakamasamang naranasan niya simula nang dumating siya sa Sky Class Island. Hindi lang siya natalo ni Terence noong nakaraan, ngunit ngayon ay wala na siyang Linden bilang kanyang suporta. Bilang isang bagong manager, siya ay nasa isang awkward na posisyon. Hindi na siya sineseryoso ng mga bagong tao, at imposibleng lumayo pa siya. Maging ang Pavilion Master na si Yunfeng ay nagsimula ng lumayo sa kanya.
Kamakailan, ang lahat ng mga bagay, malaki at maliit, ay direktang ipinasa sa mga bagong tagapamahala, at siya ay nagkaroon ng mas kaunting mga order. Sa kanyang posisyon, kapag walang mga misyon, nangangahulugan ito na wala siyang kapangyarihan. Hindi malayong maging invisible person siya. Kailangan niyang panoorin si Terence na nasa mabuting panig ni Truett, at kung magpapatuloy ang mga bagay na ganito, tatapakan siya ni Terence maaga o huli. Napapaligiran si Harry ng isang pakiramdam ng panganib, ngunit wala siyang paraan upang harapin ito. Kumakatok lang ang Southern Heaven Gate sa kanyang pinto, para itong una nang malapit na siyang idlip. Bagamat naniniwala si Harry na ito ay isang bihirang pagkakataon na dumating mismo sa kanyang pintuan, tinawag pa rin niya si Leandro para sa kapakanan ng kaligtasan. Kung may nangyari man lang, meron na siyang mapagkakatiwalaan. Si Leandro naman ay gustong makita kung ano ang pinagkakaabalahan ng mga taong ito. Pumayag naman siya at sumama sa kanila. Dinala niya ang dalawa sa restaurant. Nagtagpo sina Harry at si Tsunami. Kung tutuusin, para silang matandang magkaibigan sa unang tingin. Kung sabihin, para silang mga ibon ng balahibo. Ang pambobola ni Harry ay naging maayos ang kapaligiran sa paligid ng mesa, at nagsimulang mag-usap ang dalawa. Balita ko may history kayo ni Terence. Ang Tsunami sa wakas ay bumagsak sa negosyo. Tama. Manager C, hindi mo alam ito, ngunit kami ni Terence ay may alitan sa dugo, at gayon din ang kapatid na ito na si Leandro. Hindi man lang natin matatapos ang pag-uusap tungkol dito sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Sabi ni Harry na may mapait na luha. Buti naman magkampi tayo, at kakampi ko ang kalaban ng kalaban ko. Harry, handa ka nang sumuko sa akin sigurado, paprotektahan kita mula ngayon pero may kailangan ka munang gawin. Kailangan mong patunayan ang sarili mo bago ka makasali, di ba? Si Tsunami ay naningkit ang kanyang mga mata at ngumiti. Tuwang-tuwa si Harry, ngunit nabagabag, ito. Sa totoo lang, Manager C, nagkusa na kami na maghanap ng gulo kay Terence kanina. Gusto namin siyang patayin sa isang iglap, ngunit ang resulta ay hindi ayon sa gusto namin at naiwasan niya ito. Ang dalawang matanda ay maaaring maging saksi nito. Sinulyapan ng Tsunami ang Andrew at Southern Heavenly Gate. Nang makitang tumango ang magkapatid na may katiyakan, mahina niyang sinabi, dahil nabigo ka na, hindi ka maituturing na patunay ng iyong katapatan. Dahil minsan mo na siyang nagawang guluhin, natural na magagawa mo rin ito ngayon. Ano sa tingin mo? Pero kasama niya ang dalawang dalaga nitong mga araw na ito. Mahihirapan siyang makitungo sa kanya. Tutal, kami ay mga bagong miyembro pa lang ng Welcome Pavilion. Ang paggawa nito ay walang pinagkaiba sa paghahanap ng kamatayan. Sana maintindihan ito ni Manager. Sabi ni Harry na may mapait na mukha. Totoo naman, pero dahil hindi mo kayang gawin ito ng diretso, hindi ka ba makakaisip ng paraan indirectly? Kung wala ka man lang nitong kakayahan, ano pa ang silbi ng pagkuha mo? Si Tsunami pout. Ang matandang ito ay hindi bibitawan hanggat hindi niya nakikita ang kuneho. Nagmura si Harry sa kanyang puso. May naisip siya at sinabing, I've got an idea. Last time nung nakipagkulitin kami kay Terence, nagkataon lang na nememeke siya. Ngayong abala siya sa pakikipaglaro sa dalawang babae, hindi na niya maaalagaan ang lugar na iyon. Ano sa tingin mo, Manager C? Lumiwanag ang mga mata ng Tsunami. Hinaplos niya ang kanyang balbas at sinabing, tama, bihirang pagkakataon ito. Kapag nagsimula na ang pagpapanday ng armas, hindi na ito mapipigilan. Wala siya rito, ngunit tiyak na magpapatuloy ang pagpapanday ng sandata. If you guys take the opportunity to make trouble for him, kahit wala kang magawa sa kanya, you must be heartbroken. Hanggat ang bagay na ito ay nagagawa ng maayos, ang matandang master na ito ay natural na mag-aalaga sa iyo sa hinaharap, at ito ay isang simpleng bagay para sa iyo na umakyat sa mataas na taas. Sige, aalis na ako. Manager C, wait for my good news. Tuwang-tuwang sabi ni Harry habang tumalikod at umalis kasama si Leandro. Natalo siya kay Terence noong nakaraan, at ito ang magandang pagkakataon para balikan siya. Hindi na niya kailangang harapin si Terence, kung tutuusin, kaya walang panganib. Sa daan, nagpanik si Leandro.
Gusto niyang sabihin kay Terence, ngunit hindi niya alam kung nasaan si Terence. Nakasunod lang siya kay Harry at makita ang nangyari. Hindi na makapaghintay si Harry nang pumasok siya sa kuweba, si Leandro ay sumusunod na malapit sa likuran. Sa sandaling ito, ang hari ng basura ay abala sa pag-aaral ng mga peking tala na iniwan ng kanyang amo. Bagamat ang hindi inaasahang pangyayari noon ay tila ligtas sa ngayon at may lugar pa para sa lunas, tunay na natakot ang hari ng basura. Kailangan niyang huminahon habang kinokolekta ni Terence ang mga materyales, suriin ang kanyang plano mula sa simula hanggang sa wakas, at suriin ang kanyang mga tala. Marahil ay mahahanap niya ang mga blind spot sa kanyang pag-iisip at maiwasan ang mga katulad na pagkakamali na mangyari muli. Dahil sa sobrang tutok niya ay hindi man lang napansin ng hari ng junk ang paglusot ng dalawa, natauhan na lang siya nang sumulpot ang dalawa sa likuran niya. Sino te? Nagulat ang hari ng junk, at mabilis siyang tumalon mula sa lupa. Ngunit huli na. Nasa peak lang siya ng early foundation stage, at hindi siya magaling makipaglaban. Ang isa sa mga mini fire pellet bomb ni Harry ay nagpaikot sa kanyang mga mata, at siya ay nawala ng malay. 4,074. F*6, kailan pa nagkaroon ng katulong si Terence? Maswerte ako na naihanda ko ng maaga ang peel fire bomb, o magiging wala lang ang lahat ngayon. Nagluwa ng laway si Harry. Si Leandro naman ay walang imak habang nakatingin sa hari ng basura sa lupa. Ni hindi niya alam na nakalusot sila ng ganito napakababa ng alertness ng lalaking ito, at napatumba siya ni Harry sa isang galaw. Wala man lang magawa si Leandro sa kanya. Habang nag-iisip ng plano si Leandro, nalampasan na ni Harry ang hari ng basura at nasa gilid ng pool. Tiningnan niya ang mukhang kakaibang piraso ng metal at munition, ito siguro ang sandata na ginagawa ngayon ni Terence, narinig ko na nakuha pa niya si Melba para tulungan siyang makakuha ng maraming mahahalagang materyales. Aalisin natin ito ngayon, at madudurog ang puso niya. Hindi na hinintay ni Harry ang sagot ni Leandro at inabot niya ang metal. Ang pool ay kasing tahimik ng tubig, pagkatapos ng lahat, at walang anumang pagbabanta tungkol dito. Agad na nagbago ang mukha ni Harry. Isang matinis na sigaw ang bumalot sa buong kuweba, at maging ang isang malaking grupo ng mga ibon sa kagubatan sa labas ay nagulat at pinalipad. Buzz! Isang mainit na tunog na maaaring magpatinggal sa anit ng isang tao ang narinig habang ang isang layer ng balat sa mga kamay ni Harry ay pinaso. Ang kanyang mga kamay ay namamaga na parang isang pares ng carrot sa bilis na nakikita ng mata. Mabilis niyang binitawan ang kanyang mga kamay, at ang bukol na bakal ay dumapo sa kanyang mga paa na may putok, isa pang layer ng balat. Kahit na ang tool casting pool ay mukhang hindi mainit o mainit at hindi naiiba sa isang ordinaryong maliit na pool, ang temperatura sa loob ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng isang tao. Kahit na ang isang foundation stage master ay gawa pa rin ng laman at dugo ang mga aksyon ni Harry, sa mga mata ng mga nasa sekta, ay katulad ng isang matandang lalaki na namamatay sa katandaan. Nakakapaso. 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 Hindi alam ni Leandro kung matatawa o maiiyak habang pinagmamasdan si Harry na gumulong-gulong sa lupa, sumisigaw sa sakit. Nag-iisip lang siya ng paraan para harapin ang sitwasyon, pero ang tanga ay nahulog sa bitag niya. Ito ay mahusay, hindi na niya kailangang isipin pa ang tungkol dito. Hinawakan ni Leandro ang bukong-bukong ni Harry at kinaladkad siya palabas ng kuweba nang walang salita. Matapos ang oras na tumagal ng isang insenso upang masunog, ang mga hiyawan ni Harry sa wakas ay humina. Humarap siya kay Leandro at mahinang nagsalita, "What the hell is that? Why is it so hot?" Hindi mapigilan ni Leandro na ngumiti sa lalaki, ano pa kaya? Isa lang itong armas na ginagawa ni Boss Terence, kung tutuusin. Napakapipi ng lalaki na maiiyak sa isang bagay na ganyan, kinuha ang mga gamit sa pool gamit ang kanyang mga kamay. Sa ibabaw, gayunpaman, lumibot ang mga mata ni Leandro sa paligid habang pinag-aaralan, "Harry, hinala ko na ito ang plano ni Terence para sa atin. Lagi niyang ginagawa ito, nagpapanggap na relax lang para akitin tayo. Isipin mo, pagkatapos ng nangyari noong nakaraan, halatang exposed ang lugar na ito.
Kung ikaw yun, magpapatuloy ka pa rin ba sa pamemeki dito? Natigilan si Harry at umiling. Hindi naman. Napaka-importanteng bagay. Kung ako iyon, matagal na akong nagpalit ng lokasyon. Paano ako magpapatuloy sa pananatili dito at maaalala ng iba? Kaya nga sinasabi ko na dapat matagal na siyang palihim na lumayo. Tapos, ginawa niya itong sirang bukol na bakal para sadyang akitin tayo dito para Sir On. Ito talaga ang gusto niya. Sabi ni Leandro. Tama, hinala ko lang na ang sirang bukol na bakal na ito ay hindi man lang mukhang sandata, ngunit ito pala ay isang bitag. Tuso si Terence nakuha pa niya ang isang tao na magbabantay sa lugar na ito, na para bang ang piraso ng metal na iyon ay isang magandang bagay. Hindi ako mahuhulog doon kung hindi dahil doon. Galit na galit si Harry habang nagmumura. Isa siya sa mga taong iyon, at kapag sinuri niya si Terence, natural niyang susuriin siya ng may pinakamasamang layunin. Hindi niya alam na sa simula pa lang ay dinala na niya ito sa sarili niya, at ang tanging dahilan lang nito ay ang pagiging tanga niya. Nang makitang si Harry ang nagkusa na ipaliwanag ang kanyang sarili, si Leandro ay masayang sumang-ayon sa kanya. Bumalik agad ang dalawa sa restaurant at nagsumbong sa tsunami. Nang makitang si Harry ay natatakpan ng mga bendahe at mukhang malubhang na sugatan, si Tsunami ay natigilan, nataman ka ba ni Terence? Hindi, Manager C. Niloko niya ako. Nagsimulang magreklamo si Harry na may uhog at luha. Kung susumiin, hindi sa hindi niya ibinigay ang lahat, ngunit si Terence ay masyadong tuso. Matapos pakinggan ang mahimalang pagtatagpo ni Harry, ang Tsunami, ang Southern Sky Domineering, at ang iba pang miyembro ng Southern Heaven Sect ay hindi maiwasang magtinginan sa isa't isa. Gayunpaman, pagkatapos pag-isipan ito ng mabuti, mayroon siyang sariling mga dahilan para sa bitag ni Harry sa pagkakataong ito. Kung hindi niya hihilingin kay Harry na isumite ang kanyang sarili, gaano man kasama si Terence, hindi niya magagawang linlangin ang mga taong tulad nito. Sige, bagamat hindi ka nagtagumpay sa pagkakataong ito, kahit na wala kang anumang kredito, nagsumikap ka. Nakita na ng matandang ito ang iyong sinseridad. Ito ang magiging patunay ng katapatan mo. Sa hinaharap, natural na paprotektahan ka ng matandang ito. Mahinang sabi ni si Tsunami. Tuwang-tuwa si Harry habang tinatapik ang kanyang dibdib, salamat, Manager C. Kung mayroon kang anumang mga tagubilin sa hinaharap, dadaan ako sa tubig at tatapakan ng apoy ng walang pag-aalinlangan. Very good, then we'll see how you perform next. Si Tsunami ay tumango bilang kasiyahan at tumingin kay Leandro, si Harry ay nasa ilalim ko ngayon, at kinilala ko siya, ngunit hindi kita basta-basta mapapasama dahil lang sa kaibigan ka ni Harry. Kailangan mong magambag ng isang bagay, o ikaw ay nasa probasayon sa ngayon. Leandro said after some thought. Manager C, I was also there to cause destruction just now. Si Harry lang ang sumugod sa harapan. Nasunog siya sa sandaling pinulot niya ang putol na bakal na iyon. Mailigtas ko lang muna siya. Wala akong pagkakataon na magpakitang gilas. Totoo iyon, ngunit patas pa rin ako. Napakaraming pinagdaanan ni Harry bago ko siya pinapasok, at kung gusto mong isama rin kita, hindi ka maaaring magkaroon ng anumang kontribusyon, umiling pa rin si Tsunami. Hindi talaga madaling lokohin ang matandang ito. Nagsisimula ng magpanik si Leandro, hinahabol ng mga taong ito si Boss Terence, at mahihirapan siyang makakuha ng higit pang impormasyon mula sa kanila kung hindi siya papasok ngayon. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Leandro. Nga pala, Manager C, hindi ka ba naghahanap ng mga taong may masamang intensyon pero may potential? May kilala ako, and she's a rare beauty. Kumalat sa buong North Island ang balitang niligawan ng Tsunami ang dalawang dalaga. Natural na alam ni Leandro na may pagnanasa ang matandang ito, kaya sinadya niya itong sabihin para mapasaya siya. 475. Sure enough, nang marinig ang salitang beauty, si Tsunami, na naka-wheelchair pa at hindi pa nakaka-recover sa kanyang mga sugat, ay natuwa. Mabilis niyang tanong, oh. Anong kagandahan, bilasan mong sabihin sa akin? Ang pangalan ng babaeng ito ay Bella. Siya ay isang bagong miyembro ng pavilion tulad natin, at siya ay kalaban din ni Terence.
Siya ay kasama natin noong nagpunta kami sa kanya noong nakaraan. May ganon. Hindi ba natural na kakampi iyon? Si Tsunami ay lalong natuwa. Agad niyang sinabi, Leandro, bilasan mo at yayain mo dito si Miss Meyer. Hanggat kaya niyang bigyang kasiyahan ang matandang ito, maaalala ka ng matandang ito sa iyong mahusay na serbisyo. Sige, sabi niya. Agad namang tumugon si Leandro, iniwan si Harry na may kahihiyan sa mukha. Si Bella ay naging paborito ni Harry sa lahat ng ito, ang mga bagay ay hindi napunta sa kanyang paraan kapag siya ay nakikitungo kay Terence, ngunit siya ay nasiyahan sa kanyang serbisyo. Ang B*Sketch na ito ay mas malakas kaysa sa karaniwang babae, at siya ay nasa tuktok din ng unang bahagi ng foundation stage. Ito ay isang kasiyahan upang talunin siya sa kama. Pero ngayon, gusto siyang ipakilala ni Leandro sa Tsunami. Damn it! I just didn't take the initiative to share it with him back then. Kailangan ba niya akong kainisan ng ganito? Nagmura si Harry kay Leandro sa kanyang puso, ngunit hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha. Wala nang saysay na sabihin ang kahit ano ngayon, at kailangan niyang lunukan iyon. Hindi nagtagal, lumitaw ang maganda at mapang-akit na anyo ni Bella sa mga mata ng lahat. Sa sandaling nakita niya ang natural na nakakalasing na hitsura nito, halos hindi na ito makalaban ng Tsunami. Nakalunok siya ng ilang subo ng laway at mabilis na sinabi, I'm si Tsunami, the shopkeeper of the Central Chamber of Commerce. Matagal ko nang narinig ang kagandahan ni Miss Meyer. Isa ka talagang pambansang kagandahan. Si Tsunami ay hindi masisisi sa pagkawala ng kanyang pagpipigil sa sarili. Isa siyang halimaw na lalaki at hindi kayang labanan ang alindog ng babae. Kung hindi, hindi siya makakagawa ng ganoong katangahang pagkakamali. Mula nang dumating siya sa North Island, minsan lang siya dinala ng mga kapatid mula sa Southern Heavenly Sect. Nakipaglaro lang siya sa mga ordinaryong babae. Hindi siya maikukumpara kay Bella, na isang natural na malandi na foundation establishment expert. Manager C, marunong ka talagang magsalita. Pinupuri mo ako kaya nahihiya ako. Nagkunwaring nahihiya si Bella habang tinatakpan ang bibig at tumatawa. Pagkatapos ay sinulyapan niya ang karamihan at sinabing, napakainit ng araw, at pagod na ako sa paglalakad ng napakalayo. Manager C, masyado ka bang malupit na hindi mo man lang ako inayos ng upuan? Nakaharap sa mapang-akit na mga mata ni Bella, si Tsunami, bilang isang makaranasang tao, ay natural na naiintindihan ang ibig niyang sabihin. Sinenyasan niya ang Southern Heaven Gate na isuko ang kanilang upuan at ngumiti ng masama. Miss Meyer, galing ka sa malayo at naging mahirap sa iyo. Bakit hindi ka umupo sa tabi ko? Ang upuang ito ay espesyal na inihanda para sa iyo. Manager C, you really know how to dote on me. Nahihiya ako. Ngumiti si Bella at agad na umupo sa tabi ng Tsunami. Ang kanyang katanji tanging katawan ay natural na nakasandal sa kanya. Nang makita ang masamang ekspresyon ng Tsunami, hindi napigilan ni Harry na palihim na magmura. Bella ay talagang isang kalapitang mababa ang lipad. Itatapon pa niya ang sarili sa isang matandang tulad niya. Wala siyang anumang moral na integridad. Nakalimutan ni Harry na nakasama lang siya ni Bella dahil sa kanyang background. Para sa isang babaeng tulad ni Bella, asset lang ang kanyang katawan. Hanggat tama ang pagkakataon, magagamit niya ito sa pangangalakal. Leandro, nasisiyahan ako na ipinakilala mo sa amin si Miss Meyer. Gumawa ka ng isang mahusay na trabaho. Magkakaroon ako ng mataas na pag-asa para sa iyo sa hinaharap. Pinuri ng si Tsunami si Leandro habang tinatangkilik ang istilong malandi ni Bella. Dahil dito, lalo pang nanlumo si Harry. Tila mas pinahahalagahan ng matanda, si Tsunami, si Leandro ngayon. Kailangang iranggo siya sa likod niya. Kung tungkol kay Bella, mas mababa pa siya. Si Terence ay nasa mas magandang mood kaysa kay Harry habang sinasamahan niya sina Nika at Natalie na maglaro. Gayunpaman, hindi niya lubusang nakalimutan ang tungkol sa negosyo habang nasa biyahe. Muli niyang dinala ang dalawang babae sa Hong Chamber of Commerce. Sa pagkakataong ito, nang walang sagabal sa Tsunami, matagumpay na nabili ni Terence ang karamihan sa mga materyales na nakalista ng hari ng junk.
Nakuha pa niya ang isa sa dalawang rare materials na binanggit ng hari ng junk na nangangailangan ng swerte. Gayunpaman, hindi niya nakita ang huli. Ang anyo buhay na kabute ay isang espiritong damo na halos kamukha ng isang lingzi na kabute. Kasabay nito, ito ay isang bihirang material para sa forging. Ayon sa hari ng junk, ang batas ng 5 elemento sa panahon ng Panday ay iba sa karaniwang 5 elemento. Ang batas ng proseso ng pagbuo ng armas ay nabaligtad. Sa makatuwid, ang susi sa perpektong pagkakaisa ng mga katangian ng material ay nasa hugis buhay na kabute. Gayunpaman, ang pambihira ng hugis buhay na kabute ay hindi mas mababa sa nakakalamon sa puso na katanji tanging damo. Higit sa lahat, kapag napili, maaari lamang itong mabuhay sa napakaikling panahon at madaling malalanta at mawawala ng silbi. Sa makatuwid, maliban kung ito ay espesyal na iniutos ng maaga, mahirap para sa kahit isang malaking Chamber of Commerce tulad ng Hong Chamber of Commerce na magkaroon ng stock. Ito ay pareho para sa iba pang Chambers of Commerce. Sa kabutihang palad, hindi nagmamadali si Terence. Pagkatapos magpareserba, hinanap niya si Hansel at hiniling na tumulong sa pagbili. Noon lang sa wakas nag-react si Nika. Nagtanong siya, Terence, so hindi ka isang manggagawa mula sa Hong Chamber of Commerce? Siyempre hindi. Walang bagay tulad ng isang bagong miyembro ng pag-welcome ng bagong pavilion na nagtatrabaho part-time sa labas. Kung tungkol sa dahilan kung bakit ako nagpunta sa northernmost island kasama si Melba noong nakaraang oras, ito ay dahil lamang sa mayroon akong magandang relasyon sa kanya. Hindi ko sinabi na ako ay isang maliit na kaibigan ng Hong Chamber of Commerce. Sabi ni Terence sabay kibot ng balikat. Kung gayon, bakit mo ako hiniling na pumunta sa Melba para sa tableta noong nakaraan? Akala ko mula ka sa Hong Chamber of Commerce. Ngumisi si Nika. Sa totoo lang, ako mismo ang gumawa ng lahat ng iyon, ngumiti si Terence. Gayunpaman, totoo na miyembro siya ng Hong Chamber of Commerce. Ah! Totoo ba yan? Ang daming supreme grade pills na nirefine mo. Nanlaki ang mga mata ni Nika. Hehe, sa oras na iyon, ang Hong Chamber of Commerce ay itinulak sa tabi ng iba pang Chambers of Commerce at hindi makapaglabas ng anumang disenteng mga bagay sa auction. Kaya tinulungan ko si Melba at kumuha ng mga supreme grade na table tasks. Casual na paliwanag ni Terence. Namangha si Nika. Siya ay nasa auction. Maging ang Nakajima Pill Hall ay nakapaglabas lang ng 10 supreme grade elixir, ngunit ang Hong Chamber of Commerce ay naglabas ng higit sa 100 ng sabay-sabay. Ang malakas na pagkabigla na dala nito ay hindi maramdaman ng mga wala sa auction. 4,076. Sa oras na ito, sa mabadang Natalie, kung ganoon, maaaring ang supreme grade pill na ibinigay mo sa akin bilang regalo sa kaarawan ay personal mo ring pinino, little junior brother. Hindi masama. Tumango si Terence at inamin hindi na kailangang itago ang mga bagay na tulad nito sa kanilang dalawa. Madali ka pang gumawa ng supreme grade elixir, hindi ko akalain na magiging napakahusay mong tagapino, Terence. Si Nika ay puno ng paghanga at biglang nagsabi, nga pala, narinig ko na may isang tableta na direktang makakapagpapataas ng lakas ng isang tao na tinatawag na Foundation Golden Pill. Maaari kang mag-level up sa pamamagitan ng pagkain nito, hindi tulad ng Foundation Breakthrough Pill, na magagamit lamang upang masira ang mga hadlang. I wonder kung marunong ka ba gumawa nito. Alam mo rin ang Foundation Establishment at Golden Core. Medyo nagulat si Terence. Ang Foundation Elixir ay isang napakabihirang elixir sa Skyclass Island, at kahit sa isang malaking Chamber of Commerce tulad ng Hong Chamber of Commerce, ito ay bihira. Tama na yan. Buong pagmamalaking itinaas ni Nika ang kanyang leeg. Ito. Sinabi sa akin ng isang mabuting kaibigan ko. Maaari kong subukan, ngunit hindi ko magagarantiya ang tagumpay. Hindi natapos ni Terence ang kanyang pangungusap. Ang galing. Marami akong nakolektang materyales para sa Foundation Establishment na Golden Core, gawin natin ito ng sama-sama. Tuwang-tuwa na sabi ni Nika. Pagkatapos nito, hatiin namin ito sa aming 3, ngunit gusto ko ng 2 bahagi. Kailangan kong magdala ng isa para sa aking mabuting kaibigan.
Oo naman, walang problema. Tumango si Terence bilang pagsang-ayon. Mula nang magpunta si Hongxiang sa gitnang isla, nawalan siya ng mapagkakatiwalaang daluyan para bilhin ang napakasarap na damo na nakakulam sa puso. Kung gusto niyang gumawa ng mas maraming foundation stage na golden elixir, kailangan niyang maghintay sa balita ni Hansel. Matagal na siyang nababagabag dito, ngunit hindi niya inaasahan na darating si Nika para tulungan siya. Gayunpaman, ayon sa pagtatansya ni Terence, kahit na may marangal na pagkakakilanlan ni Nika bilang anak ng master ng West Island, hindi siya makakakolekta ng maraming materyales sa pundasyon. Pagkatapos ng lahat, bihira ang nakakain ng pusong Katanji tanging damo. Hindi ito isang bagay na madaling kolektahin. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang araw, nagpadala si Nika ng isang tao upang maghatid ng isang malaking basket na puno ng mga materyales, na ikinagulat ni Terence. Mayroong hindi bababa sa 10 set sa loob nito. Kahit na sa lakas ng isip ni Terence, hindi siya makabalik sa kanyang katinoan sa mahabang panahon. Paano nakolekta ni Nika ang lahat ng ito? Sa pagkakataong ito, hindi mapigilan ni Terence na matuwa. Pagkatapos ng ilang paghahanda, handa na siyang simulan ang pagan. Gayunpaman, sina Nika at Natalie, ang dalawang dalaga, ay lumapit sa kanya sa oras na ito at sabay-sabay na sinabing, gusto ka naming panuurin na magpino ng mga table tasks, gusto ka naming protektahan. Hindi alam ni Terence kung matatawa o maiiyak sa kakaibang kahilingang ito, alam niyang hindi siya sinasaktan ng mga ito, syempre. Gusto nilang makita siyang gumawa ng mga table tasks para lamang sa kasiyahan, ngunit kung gagawin niya iyon, ang sekreto ng kanyang Shenong Medicine Cauldron ay mabubunyag. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nagpasya si Terence na sumang-ayon, okay lang, ngunit hindi mo masasabi kahit kanino ang tungkol sa aking alchemy, masisiguro mo ba iyon? Oo naman. Sikreto nating tatlo to. Nagpalakpakan sina Nika at Natalie bilang pagdiriwang. Little junior brother, napakaliit ng kuweba mo. Punta tayo sa Trunat residence ng bahay ko para mag-refine ng mga table tasks. Mas maluwang doon, at walang mang-iistorbo sa atin. Iminungkahi ng Natalie. Mabuti naman. Tumango si Terence. Sa mga tuntunin ng panlabas na kapaligiran, ang tirahan ng Trunat ay ang numero 1 tirahan ng tumataas na Sky Pavilion, pagkatapos ng lahat, at ito ay talagang mas maaasahan kaysa sa kanyang sariling kuweba. Dala ang isang malaking basket na puno ng mga espiritual na damo at materyales, silang tatlo ay dumating sa tirahan ng Trunat. Agad silang pumasok sa practice room lalo na para sa practice ni Natalie at nagsimulang maghanda sa pagpino ng mga table tasks. Lumiwanag ang mga mata ni Nika nang makita niyang inilabas ni Terence ang Shenong Medicine Cauldron. Terence, ang iyong furnace ay mukhang iba sa iba. Bagamat hindi siya isang alchemist, nakakita na siya ng iba na nagpino ng mga table tasks noon. Gayunpaman, hindi pa siya nakakita ng kakaibang bahagi tulad ng isang tablet sa alchemy furnace ng isang tao. Siyempre, hindi niya alam na ang bagay na ito ay isang tablet. Ngumiti si Terence. Shenong's Medicine Cauldron can refine pills on its own. Ito lang ang nag-iisa sa mundo. Hindi mo ito mahahanap kahit saan pa. Matapos hanapin ang recipe ng elixir para sa golden elixir na nagtatayo ng pundasyon at ilagay ang mga espiritual na halamang gamot at materyales, ipinakita ang tablet computer, pakihintay, kinakalkula ni Jenny ang curve ng oras at temperatura para kay Terence bro, isang recipe ang gagawin. Wow! Sobrang lakas! Ang mga mata ni Nika ay parang mga bituin. Ang kanyang paghanga sa kanyang matalik na kaibigan, si Jenny, ay parang rumaragas ang ilog. Lalo siyang nagtiwala sa mekanismo ng automatikong paghahagis na binuo ni Jenny. Gayunpaman, nagtatakang nagtanong si Natalie, little junior brother, sino si Jenny? Iyan ba ang pangalan ng iyong pill furnace? Hindi, siya ang aking kasintahan mula sa sekular na mundo. Sabi ni Terence na may maamong ngiti. Hindi lang si Jenny bawat mahalagang babae sa paligid niya ang nagparamdam sa kanya ng init at nostalgia mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Oh! So you have a girlfriend, little junior brother. You've never told me about it.
Namilog ang mga mata ni Natalie, at pagkatapos ay muli siyang nagtanong, nasa secular na mundo pa ba siya? Umiling si Terence at bumantong hininga, hindi, kasama namin siya sa Sky-class Island. Pero hindi siya nag-teleport sa North Island. Hindi ko alam kung saang isla o sekta siya naruroon. Nag-aalala na siya tungkol dito mula nang makabangga niya ang Teresa sa pinakahilagang isla. Hindi niya kayang kumilos ng mag-isa sa Martial World, at maging si Teresa ay nasa problema. Sa lakas ni Jenny, malamang na mas mahirap siyang makibagay sa masalimuot na kapaligiran ng Sky-class Island kaysa sa Teresa. Nagtaka siya kung kumusta siya. Siya ang munting prinsesa ng West Island. Maaaring hindi niya alam ang tungkol sa ibang lugar, ngunit kung sakaling nasa West Island ang girlfriend ng kapatid ni Little Junior, tiyak na mahahanap niya ito. Tama, Nika. Iminungkahi ng Natalie. Nagliwanag sa pag-asa ang mga mata ni Terence nang lumingon siya kay Nika. Si Jenny ay isang babae, at sa paghusga mula sa katotohanan na karamihan sa mga babaeng cultivator sa Sky-class Island ay natipon sa kanluran, ang posibilidad na siya ay may teleport sa West Island ay hindi bababa sa 60%. Sure, magtatanong ako sa paligid kapag nakabalik ako. Okay, malabong sagot ni Nika. Hindi niya sinabi sa kanila ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ni Jenny. Nais niyang bigyan sila ng isang malaking sorpresa. Maraming salamat, Miss Ning. Walang napansin si Terence na mali sa kanyang narinig, at nagpasalamat kaagad sa kanya, tulungan mo akong suriin din ang ibang tao. 4,077. Ang kinaroroonan ni Jenny, Teresa, Songling Fei, Melissa, at iba pa ay isang malaking pag-aalala sa kanya. Hindi man siya makaharap pansamantala, magaan ang loob niya kung malalaman niya kung nasaan sila. Para naman sa iba, gusto ni Terence na tanungin din si Nika tungkol sa kanila, ngunit pagkatapos pag-isipan ito, hindi magandang magtanong ng marami ng sabay-sabay. At saka, malamang na nagpadala si Nika ng isang tao para magtanong tungkol sa kanila. Masama kung sila ay target. Bakit mo ako tinawag na Miss Nigel ulit? Di ba sabi ko sa'yo na tawagin mo akong Little Senior Sister Nika, tulad ng Little Natalie? Galit na sabi ni Nika. Damn, okay, Little Senior Sister Nika. Mabilis na sumuko si Terence. Ngayon mas katulad nito, hehe. Ipinagmamalaki ni Nika ang kanyang dila. Pagbalik sa negosyo, sinimulan agad ni Terence ang paggawa ng Foundation Elixir. Para sa kaligtasan, hindi niya pinagsama-sama ang lahat ng 10 hanay ng mga sangkap, ngunit hinati ang mga ito sa 2 pantay na bahagi. Ang Shenlong Medicine Cauldron ay mayroon ding pinakamataas na limitasyon. Sa kanyang nakaraang karanasan, pamilyar na pamilyar si Terence sa prosesong ito. Walang mga hindi inaasahang sitwasyon sa panahon ng proseso sa oras na ito, maliban sa katotohanang mas tumagal kaysa karaniwan. Ang tanging ikinagulat ni Terence ay ang mga labanos na lumalabas sa hurno. Bagamat mayroon lamang 10 hanay ng mga materyales, ang kabuoang bilang ng mga foundation building golden core na ginawa mula sa 2 furnace na pinagsama-sama ay 14, at bawat isa sa kanila ay may pinakamataas na kalidad. Maging si Terence mismo ay nagulat sa resulta, hindi pa banggitin sina Nika at Natalie. Tumingin sila kay Terence na para bang isa siyang halimaw, puno ng paghanga ang mga mata nilang puno ng paghanga. Nagkibit balikat si Terence, napahiya. Ang pangunahing bagay ay ang mga materyales ay maganda, at ang kalidad ay bihira, kaya't normal na magkaroon ng ilan pa. Walang ideya si Natalie tungkol sa mga bagay na ito, ngunit medyo pamilyar si Nika sa alchemy. Nagulat siya at sinabing, normal. Pinipino ang 14 na mga gininto ang tabletop sa pagtatayo ng pundasyon ng pinakamataas na grado sa 2 hurno, at ito ay normal lamang. Masyado kang mapagpakumbaba, Terence, kahit ang tableta na si Zhang Lijo ay hindi kasing galing mo, tama ba? Masyadong mabait si Little Senior Sister Nika. Bagong dating lang ako, paano ako may kukumpara kay Master Zhang? Ikinaway ni Terence ang kanyang kamay na may mahinang ngiti. Siya ay nasa kanyang kasalukuyang antas lamang dahil sa murang master na ito na hindi pa niya nakilala. Ayon sa plano, ang Foundation Stage Golden Elixir ay mahahati sa kanilang 3.
Kinuha ni Nika ang 6, 3 sa mga ito ay para sa kanyang mabuting kaibigan, 3 para sa Natalie, at ang natitirang 5 ay naiwan lahat para kay Terence. 3 lang ang kailangan ko. Kung tungkol sa 2 extra, maaari mo silang makuha, pagtanggi ni Terence. Alam niyang hindi mahilig magtanim ang 2 babae. Kung gusto nilang pagbutihin ang kanilang lakas, maaari lamang silang umasa sa mga medicinal pill. Ang pag-inom ng dagdag na Foundation Establishment Golden Pill ay magpapataas ng kanilang lakas. Ito ay hindi isang masamang bagay para sa 2 babae. Pagkatapos ng lahat, kahit na sila ay may malalim na background, palaging may mga pagkakataon na kailangan nilang umasa sa kanilang sarili upang harapin ang mga emerhensya, tulad noong panahon na kinidnap ang Natalie. Umiling si Natalie at sinabing, hindi ko na kailangan, at hindi ko kailangang maging masyadong malakas. Kung mag-improve ako ng masyadong mabilis, pagdududahan ako ni Lolo. Ayokong malaman niya ang sikreto namin. Ito ang trabaho mo, seryosong sabi ni Nika. Salamat sa iyo na makagawa kami ng napakaraming gintong elixir na nagtatayo ng pundasyon ng Supreme Grade. Ang 2 dagdag ay dapat na sa iyo. Gayunpaman, hindi pa rin karapat-dapat si Terence, bakit hindi mo ibigay silang 2 sa iyong kaibigan? Kung hindi ako nagkakamali, inihanda niya ang lahat ng mga halamang gamot na ito, tama? Hindi ito mahirap hulaan. Si Nika ay isang master ng sandata, hindi isang alchemist. Karaniwan, kahit na alam niya ang tungkol sa pagkakaroon ng Foundation Establishment Golden Core, hindi siya maghahanda ng napakaraming supreme spiritual herbs at materyales. Ang mga ito ay hindi madaling bilhin. Hehe, ayaw niya rin talaga. I'll make the decision for her and give it to you. Hindi mo na mapipilitin ng ganito. Sabi ni Nika. Hindi maiwasan ni Terence na magtaka ang mga golden elixir sa antas ng pundasyon ng Supreme Grade ay bihira at mahirap makuha. Gaano dapat kalapit si Nika sa kanyang kaibigan para makagawa siya ng mga desisyon para sa kanya? Pero kung iisipin, dapat ay super best friend siya na kasing close ng kapatid. Hindi na maaaring tanggihan ni Terence ang alok, kunin na lang niya ito bilang isang pabor na kailangan niyang bumawi mamaya. Sa oras na ito, biglang nagmungkahi si Natalie na may malaking interes, dahil na ipamahagi na ito, sabay na tayong kumain ngayon. Yes, that's a good idea. Sabay-sabay nating i-refine ang mga pills at sabay-sabay tayong lumusot. Itinaas ni Nika ang 2 kamay bilang pagsang-ayon. Ang Foundation Stage Golden Pill ay walang anumang side effect, kaya hindi mahalaga kung saan niya ito kinuha. Hindi nais ni Terence na mapahina ang kanilang espiritu, oo naman, wala akong problema dyan. Silang 3 ay agad na nagsimulang magayos ng kanilang estado, at isa-isa, kinuha nila ang top-grade foundation building na mga ginintoang table task na katatapos lang gawin, at tumutok sa pagpasok sa mas matataas na kaharian. Ang bawat tuktok ng lupain ng pagtatayo ng pundasyon ay isang napakahirap na threshold na tawirin. Noong huling pagkakataon sa pinakahilagang isla, hindi na kailangan ni Terence ng anumang mga table tasks para makalusot sa kalagitnaan ng foundation, ngunit ngayon, hindi lang 1 o 2 beses na mas mahirap na makapasok sa tuktok ng mid-foundation, ngunit 10, 20, kahit 30 beses na mas mahirap. Gayunpaman, lubos pa rin ang tiwala ni Terence sa pagtatangkang ito na makalusot. Mayroon siyang 5 Supreme Grade Foundation level na Golden Core sa kanyang mga kamay. Sa buong Sky Class Island, kahit na ang pinakamakapangyarihang mga Young Master ay walang ganoong pinalaking kapital. Sa isang pagkakataon, uminom si Terence ng 4 na Peak Grade Foundation level na Golden Pills, nag-iwan lamang ng 1 para sa kanyang sarili. Ito ay talagang malaking pagtatangka para kay Terence na magtagumpay. Mabagal na lumipas ang oras, at nang muling imulat ni Terence ang kanyang mga mata, ito ay isang buong araw at gabi. May kumislap na liwanag sa kanyang mga mata, at dahan-dahan niyang binawi ang kanyang aura. Sa loob lamang ng 1 araw, naramdaman ni Terence na siya ay muling isinilang. Noong siya ay nasa tuktok ng kalagitnaan ng yugto ng foundation, ang aura ni Terence ay matalas at makapangyarihan, tulad ng isang espadang hinuhubad. Ngayon, mas malakas ang kanyang aura, ngunit hindi na kasing agresibo tulad ng dati.
Ito ay higit na nakalaan at malalim, tulad ng isang espada na nasasakupan. Kahit na ito ay ang huling bit ng talas, ito ay sapat pa rin upang mabigla ang mga tao. Ang rurok ng huling yugto ng pagtatatag ng foundation ay medyo maganda. Sabi ni Terence, nasiyahan. Tama, sa tulong ng 4 na gininto ang core, si Terence ay hindi lang nakalusot sa peak mid-stage ng foundation level, umakyat pa siya ng 2 level, direkta sa peak ng late stage ng foundation level. Isang hakbang na lang ang layo niya mula sa tuktok ng antas ng pundasyon. 4,078. Kung ang ganitong bagay ay kakalat, ito ay sadyang mabigla sa malaking bilang ng mga panga ng mga tao. Gaano man kataas ang talento at potensyal ng isang tao, gaano man kahusay ang tulong ng mga tabletang panggamot, maaari lamang siyang sumulong ng hakbang-hakbang sa landas ng paglilinang. Hindi masasabi na ang pagtaas ng 2 magkasunod na antas ay hindi pa nagagawa, ngunit bihira rin ito sa mundo. Ang hindi kapani-paniwalang pagganap ni Terence, na walang nakakaalam, ay dahil sa 4 na peak grade foundation level na golden core, ngunit higit sa lahat, ito ay dahil sa kanyang masipag na pagsasanay. Sa pamamagitan lamang ng pag-iipon at pag-iipon maipapalabas ang tunay na kapangyarihan ng isang tao. Naramdaman ang pagbabago sa kalidad ng kanyang dalisay na chi, hindi maiwasan ni Terence na maramdaman na sa kanyang kasalukuyang lakas, kung haharapin niya muli ang isang master na tulad ni Bradley, magkakaroon siya ng lakas upang labanan siya ng direkta. Si Bradley ay isang Golden Core Stage expert. Kahit na siya ay nasa maagang yugto lamang ng Golden Core Stage, siya ay isang pag-iral na higit sa lahat ng mga eksperto sa yugto ng pagtatatag ng foundation. Ang Foundation Stage at Golden Core Stage ay 2 ganap na magkaibang konsepto. Ayon sa kaalaman ng mga karaniwang tao, kahit na ang pinakamalakas na Foundation Stage Cultivator ay hindi magiging tugma para sa isang Golden Core Stage Cultivator, kahit na ang tao ay isang alchemist. Maaaring may pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng Sky Class Full Phase at Foundation Early Phase. Pagkatapos ng lahat, may gap sa pagitan ng Sky Class at Foundation, at kung hindi sanay ang isa, posibleng matalo silang ngunit ang mga Golden Core ay iba. Gayunpaman, hindi ganoon ang pakiramdam ni Terence. Ayos lang kung hindi siya lumaban sa isang gintong core master noon, ngunit talagang naramdaman niya na sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi siya matatalo kahit nalabanan niya si Bradley ng harapan. Malakas ang pakiramdam ni Terence na makikita niya mismo kung ang isang gintong core ay hindi magagapi sa harap ng isang foundation stage cultivator. Pagkatapos ni Terence, sina Natalie at Nika ay nakalusot din. Nakapasok ang Natalie sa kalagitnaan ng yugto ng foundation stage sa tulong ng kanyang golden core at personal na patnubay ni Truett. Ngayon, nakalusot pa siya sa tuktok ng kalagitnaan ng yugto ng foundation stage. Tulad ng para kay Nika, kahit na hindi niya gustong magtanim, ang kanyang pag-unlad ay hindi bababa sa Natalie. Nasa tuktok na siya ngayon ng mid-stage foundation establishment realm. Mula sa pagpino hanggang sa paglusot, nanatili silang 3 sa kanilang mga silid ng isang buong araw at gabi, hindi man lang lumalabas sa kanilang mga silid. Nang tuluyan na nilang buksan ang pinto at isa-isang lumabas, ang 5 pangunahing disipulo na inutusang protektahan ang 2 miss ay nakatingin kay Terence sa ibang liwanag. Isa sa 2, at 2 prinsesa noon. Napakagaling ng batang ito. Hanggang dito na lang siya pumapatol sa mga babae. Kahit na wala siyang ginagawa sa kanyang buhay, ang kanyang kinabukasan ay walang hangganan. Hindi napansin ni Natalie at Nika ang kakaibang tingin sa mga mata ng lahat. Si Terence lang ang awkward na ngumiti. Parang may ginawa siya na nagpagulo sa imahinasyon ng mga taong ito. Habang lumalakas siya, hindi na ganoon kalayo sa paningin niya ang Golden Core Stage Masters. Ang mga masters na ito ay may sariling emosyon, at sila ay may pusong madaldal. Umaasa na lang siya na hindi na nila ito ipagkalat, kung hindi ay mapahamak siyang muli sa bagyo. Nang walang ibang magawa, dinala ni Terence ang 2 babae sa Hong Chamber of Commerce upang tingnan kung may anumang balita sa live face mushroom. Gayunpaman, sa pagpasok niya sa pintuan, nakita niya ang isang pamilyar na figure. Hindi napigilan ni Terence na tumigil at masayang sinabi, "Kuya Hong, kailan ka pa bumalik?"
Nang makita si Terence, lumiwanag din ang mukha ni Melba. Mabilis niyang nilapitan si Terence at pinalaki ito, nag-click sa kanyang dila dahil sa pagtataka, Lin Xiaoxiao, matagal na mula noong huli tayong nagkita, ngunit nagbago ka na naman. Ang bilis mong pagbutihin ang iyong lakas ay talagang nagpalawak ng pananaw ng matandang ito. Congratulations! Lolo Hong, little junior brother lang ang nakikita mo, hindi mo ba kami nakikita? Lumapit si Natalie mula sa likuran at nakangiting sinabi. Hehe, little Natalie, kahit sinong mamis ko, hindi kita mami-miss, little girl. Humalaklak si Melba at lumingon kay Nika. He cupped his hands and said, si MS ni Shijima siguro ito, tama. Isang karangalan na makilala ka. Halika, halika, mangyaring umakyat sa itaas. Maaari mo akong tawaging Nika, Lolo Hong. Sabi ni Nika na may matamis na ngiti. Matapos maimbitahan silang tatlo sa pribadong silid sa itaas, agad na hiniling ni Melba sa mga tao na mag-set up ng isang handaan. Matapos makipagkita sa isa't isa, personal siyang humingi ng tawad kina Nika at Natalie sa ngalan ng Hong Chamber of Commerce. Gayunpaman, hindi ito isinasapuso ng dalawang babae. Kahit na may sama ng loob sila, hahanap sila ng tsunami para ayusin ang score at hindi ang Hong Chamber of Commerce. Pagkatapos noon, sinabi ni Melba kay Terence kung bakit siya bumalik sa North Island. Hindi ko ito itatago sa iyo, batang bayani Linford. Bumalik ako sa North Island sa sarili kong pagkukusa. Pagkatapos ng napakalaking iskandalo, kinailangan kong bumalik para linisin ang kalat. Ako na ngayon ang vice-presidente at ang tagapamahala ng sangay ng North Island. Napakurap-kurap si Terence, nalilito. Sa iyong mga koneksyon sa North Island, Elder Hong, bagamat ikaw talaga ang pinakamahusay na tao na naglinis ng kalat, bakit parang demotion ang pagiging branch manager? Sa normal na kalagayan, kung talagang narito si Melba para tumulong sa paglilinis ng gulo, kailangan lang niyang lumapit at magsabi ng ilang magagandang salita. Hindi na niya kailangan panghawakan ang posisyon ng branch manager. Ang pananatili sa North Island ng mahabang panahon at malayo sa pangunahing kapangyarihan ng punong tanggapan ng Nakajima ay hindi magandang bagay para sa kanya bilang vice-presidente. Sinabi sa kanya ng intuition ni Terence na hindi maganda ang kalagayan ni Melba sa gitnang isla. Gaya ng inaasahan, bumantong hininga si Melba at sinabing, batang bayani na si Linford, maaaring hindi mo alam ito, ngunit kahit na na-promote ako bilang vice-presidente dahil sa aking mga kontribusyon at itinuturing akong mataas na opisyal sa punong tanggapan ng Hong Chamber of Commerce, matagal na akong nag-ooperate sa North Island at wala akong malalim na pundasyon sa punong tanggapan. Kaya naman, nang pumunta ako sa Middle Island, agad akong inalis ng Executive Vice President at isang grupo ng mga tao. Namilog ang mga talukap ni Terence na huli siya ng sitwasyong ito. Ang isang malakas na dragon ay hindi maaaring sugpuin ang isang lokal na ahas, hindi pa banggitin na ang posisyon at kapangyarihan ng lalaki ay mas mataas kay Melba, siya ay isang tunay na lokal na dragon. Humigop ng alak si Melba at nagpatuloy, may posisyon ako ngunit walang tunay na kapangyarihan. Wala naman akong magawa. Ginawa na akong figurehead ng alliance nila. Kung patuloy akong mananatili, natatakot akong maging isang ganap na walang ginagawa na tao. Kaya, maaari ko lamang samantalahin ang pagkakataong ito upang bumalik sa North Island. Hindi bababa sa maaari akong magkaroon ng ilang autonomiya sa ganitong paraan. Mukhang puno rin ng tao ang Hong Chamber of Commerce. Bumantong hininga si Terence at umalma, ayos lang. Gagawin natin ito ng hakbang-hakbang. Kuya Hong, sabihin mo sa akin ng detalyado kapag may oras ka. Titingnan ko kung makakatulong ako. Sige, pero ang mga pangunahing tauhan ngayon ay ang dalawang dalaga. Huwag muna nating pag-usapan itong mga hindi masayang bagay. Halika, mag-toast tayo. Sabi ni Melba na may pilit ng ngiti. 4,079. Cheers! Masayang sumagot sina Natalie at Nika, at itinaas din ni Terence ang kanyang baso, inilagay sa kanyang isip ang bagay ni Melba. Si Melba ay isang kaalyado na nakatali sa kanya ang mas mahusay na ginagawa niya, mas maraming tulong ang kanyang makukuha sa hinaharap.
Ngunit sa ngayon, kahit si Melba mismo ay hindi alam kung paano makakaahon sa ganitong suliranin. Si Terence ay isa lamang honorary vice president, kalahating tagalabas sa Chamber of Commerce. Wala siyang maitutulong sa ngayon, ngunit may oras pa. Ngunit ang pagbabalik ni Melba ay hindi isang masamang bagay para kay Terence. Siya ay isang maaasahang kaalyado, at magiging mas madali para sa kanya na makakuha ng mga bihirang kayamanan mula sa Hong Chamber of Commerce. Elder Hong, kailangan ko ng spiritual medicine na tinatawag na vitality mushroom. Nag-order na ako dito dati, may balita ka ba? Tanong ni Terence pagkatapos kumain. Young Hero Linford, kukuha ako ng mag-iimbestiga. Ilang sandali pa, umiling si Melba at sinabing, walang balita sa ngayon. Nagamit ko na ang life form na kabuti, kaya alam ko ang tungkol dito. Hindi lamang sila bihira, ngunit mabilis din itong nalalante pagkatapos mapites, kaya kakaunti ang mga magsasaka na partikular na pumili sa kanila. Kahit na nag-order sila ng maaga, mahirap makuha ang mga ito sa stock sa maikling panahon. I see. Then we can only wait. Hindi mapigilan ni Terence na mabaygo. Huwag kang mag-alala, batang bayani Linford. Kukunin ko ang isang tao upang madagdagan ang gantimpala. Sa palagay ko ay hindi ka maghihintay ng masyadong matagal. Ngumiti si Melba at inaliw siya, ang mga nagmisyon na mangolekta ng mga espiritual na halamang gamot ay nawala sa loob ng maraming araw. Normal lang na walang balita sa loob ng ilang sandali. Bagamat kakaunti ang mga tao na gagawa ng paglalakbay na ito partikular na para sa mga kabute sa yugto ng buhay, ito ay isang pag-aaksaya ng enerhiya at kapital, at hindi nila ito maaaring ibenta sa mataas na presyo. Gayunpaman, palaging may magigiting na tao na may malaking gantimpala. Hanggat may malaking gantimpala, pumupunta sila upang mangolekta ng mga halamang gamot, mas bibigyan nila ng pansin ang mga yugto ng buhay ng mga kabute, at ang posibilidad na mahanap ang mga ito ay mas mataas. Bumilis ang tibok ng puso ni Terence. Nasaan ang mga taong binanggit ni Kuya Hong na nag-iipon ng mga halamang gamot? Maaari ba silang nasa likod ng bundok ng 3 pavilion? Maaari ba akong pumunta doon ng personal? Hindi alam ni Terence kung gaano katagal maaaring i-drag ito ng hari ng junk, ngunit mas mabuting kunin ang mga materyales sa lalong madaling panahon. Mas mabuting umasa sa sarili kaysa sa iba, ito ang estilo ni Terence. Oh! Nakalimutan ko. Hero Linford, bagamat isa ka pa ring bagong disipulo ng malugod na bagong pavilion, mas malakas ka na kaysa sa karamihan ng mga disipulo ng 3 malalaking pavilion. Natigilan saglit si Melba bago siya nag-react at nagpaliwanag, wala sa likod ng bundok ang pumipili ng damo. Ito ang pribadong teritoryo ng 3 pavilion. Tanging ang mga alagad ng 3 pavilion na may pahintulot ay maaaring makapasok. Karaniwang hindi ito bukas sa publiko. Gayun din, maraming mga bihirang espiritual na halamang gamot at mapagkukunan ang ibibigay sa 3 pavilion kahit na matagpuan ang mga ito. Hindi sila pinapayagang malik out. Inisip ito ni Terence at napagtanto na may katuturan ito parang newbie test, kung saan ang lahat ng mga halamang gamot na nakolekta nila ay kailangang ibigay sa likod ng bundok. Hindi sila pinayagang ilabas sila ng mag-isa. Kung hindi ang likod ng bundok, saan? Nagpatuloy si Terence. Bagaman ang likod ng bundok ay mayaman sa mga mapagkukunan, hindi lamang ito ang lugar sa North Island kung saan maaari kang mangolekta ng mga espiritual na damo. Maaari ka ring pumunta sa iba pang mga lugar. Gayunpaman, kung gusto mong pumunta ng personal, kailangan mong pumunta sa North Island Cultivators Association at mag-sign up para dito. Iminungkahi ni Melba. Ang North Island Cultivators Association. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Terence ang pangalang ito pagkatapos ng kalahating taon sa Skyclass Island. Tumango si Melba at sinabing, tama. Sa teorya, ito ay isang guild organization na sumasaklaw sa lahat ng mga cultivators sa North Island. Sa 3 pavilion bilang pinuno, ang iba pang puwersa at mga grassroots na individual na cultivator ay magre-rehistro at magtitipon din sa North Island Cultivators Guild. Araw-araw, ilalabas nito ang lahat ng uri ng bounty trial missions na makakatanggap lamang ng mga reward na misyon. Oh!
Ibig sabihin pwede din akong pumunta. Lumiwanag ang mga mata ni Terence. Siyempre, ang mga disipulo ng tatlong pavilion ang pangunahing grupo doon. Sigurado akong narinig mo na ang tungkol dito, batang bayani na si Linford. Pagkaraan ng isang taon, ang mga bagong miyembro ng Welcome Pavilion ay papasok sa tatlong pavilion at magiging opisyal na panlabas na mga disipulo. Maliban kung ikaw ay maging isang pangunahing disipulo ng Ores na pangunahing yugto, o kumuha ng isang master sa ilalim ng tatlong mas matataas na elder ng pavilion. Kung gusto mong umunlad ng mabilis, kailangan mong umasa sa iyong sarili at patuloy na gumawa ng mga pagsubok na misyon upang makakuha ng mga gantimpala. Detalyadong paliwanag ni Melba. Pero nabalitaan ko na ang tatlong pavilion ay naglalabas din ng mga misyon. Tanong ni Terence, nalilito. Tama. Gayunpaman, ang mga misyon na ibinibigay ng tatlong pavilion ay karaniwang mga misyon na may mataas na panganib at may mataas na gantimpala. Bagamat sila ay espesyal na inihanda para sa mga alagad ng tatlong pavilion, hindi ito magagawa ng mga ordinaryong alagad sa labas ng sekta ng walang sapat na lakas. Kung ikukumpara, ang mga reward mission na inisyo ng North Island Cultivators Association ay hindi gaanong mahirap makuha araw-araw. Karanasan at sa parehong oras, ito ay isang shortcut upang kumita ng mga espiritual na jade, tulad ng nakakulam ng pusong Katanji tanging damo na hiniling mo sa akin na bilhin noon. Naantig ang puso ni Terence, Elder Hong, mayroon bang mga kinakailangan para magparehistro sa Cultivators Association? Walang threshold. Hanggat ang iyong lakas ay nasa itaas ng yugto ng pagtatayo ng pundasyon, magiging maayos ka. Ang iyong pagtanggap sa bagong pavilion ay karaniwang hindi naghihikayat sa mga bagong dating na kumuha ng mga pagsubok na misyon doon, kaya't hindi ko sinabi sa iyo ang lahat. Ngunit sa iyong lakas, ito ay ibang kwento. Sabi ni Melba na may mahinang ngiti. Sige, susubukan ko. Nagpa siya si Terence. Bago pa siya makatapos, biglang nagsalita sina Natalie at Nika, mabuti naman, gusto nating sumama. Nagdilim ang mukha ni Terence, ngunit bago pa man siya makatutol, nagsalita si Melba para sa kanya, hindi, ang lugar na iyon ay lubhang mapanganib. Kung pupunta kayong dalawa, hindi lang kayo makakatulong kay Hero Linford, kundi magdudulot din kayo ng gulo. Ilang araw na lang ang lumipas. Nakalimutan mo na ba ang tungkol sa tsunami? Lolo Hong, baka hindi natin makilala ang matandang bastard na iyon. Mahinang sabi ni Natalie. Melba shook his headlessly. What I mean is that there are more than one or two scumbags like him in the world of cultivation. Magagandang babaeng magsasaka na tulad ninyong dalawa ang magiging focus ng atensyon kahit saan kayo magpunta. Madaling manggulo. At saka, ang lokasyon ng trial ay ganap na wala sa kontrol ng tatlong pavilion at ng West Island, huli na ang lahat para maligtas ka. Sige. Mag-isa lang yata si Little Junior Brother. Si Natalie at Nika ay naglabas ng kanilang mga dila. Sila ay walang puso, ngunit alam nila kung ano ang makakabuti para sa kanila. Kung magdudulot lang ng gulo kay Terence ang pagpunta, baka hindi na sila pumunta. 4,080. Young Hero Linford, you have to be careful. That place is filled with people from all walks of life and they don't have all kinds of restrictions like the three pavilions. It is common for people to start killing. Kahit na malakas ka, kailangan mong mag-ingat. Nagbabala si Melba. Kuya Hong, huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko. Tumango si Terence. Kinailangan niyang pumunta sa oras na ito upang makuha ang mga mushroom sa yugto ng buhay sa lalong madaling panahon. Kung ipagpaliban niya ito ng napakatagal, ang langit lang ang nakakaalam kung mabibigo siya sa pagkakataong ito. Naramdaman din ni Terence na ang kanyang mga araw sa Welcome Pavilion ay masyadong komportable. Pagkatapos ng pagkawala ni Linden, ang mga natitirang tao tulad nina Harry at Tony ay hindi na niya kalaban. Hindi sila naghahaman, at ang ganitong uri ng kapaligiran ay hindi maganda para sa pagsasanay. Kahit na ito ay upang madagdagan ang kanyang lakas, si Terence ay kailangang lumabas at magsanay, at maghanap ng mga pagkakataon upang mapabuti.
Sa pagkakataong ito, hindi lang para sa life phase mushroom si Terence ay may isa pa, mas mahalagang layunin, at iyon ay ang makahanap ng pagkakataong makapasok sa Foundation Peak. Kailangan niyang maging handa na makapasok sa Golden Core sa lalong madaling panahon. Sa totoo lang, ang tanging bagay na medyo inaalala ko ngayon ay kung paano ko ito ipapaliwanag sa malugod na bagong pavilion. Sabi ni Terence na nakakunot ang noo. This time, matagal na siyang wala. Kung wala siyang magandang dahilan, malalagay sa alanganin ang Welcome Pavilion. Kung tutuusin, siya ang reception deacon ng West Island sa pangalan. Magiging dereliction of duty kung umalis siya kay Nika at pumunta sa isang misyon. Ayos lang, little junior brother, sige lang. Matutulungan ka namin ni Nika na ayusin ito. Sabihin mo na lang na bumili ka ng gamit para sa amin, hehe. Natatawang sabi ni Natalie. Bumili ng isang bagay. Anong kakaibang dahilan ito? Tumango si Terence na may mapait na ngiti. Dahil sinabi na ni Natalie, walang sino man ang makakapagtanggol sa kanya kahit na gusto nilang samantalahin ang pagkakataon na magdulot ng gulo. Elder Hong, alam mo ba kung saan ko mahahanap ang life phase mushroom? Tanong ni Terence. Bundok ng Hyukay Chanwo. Ito ang lugar na may pinakamataas na pagkakataon na makahanap ng mga life mushroom. Karaniwang tumutubo sila sa malamig at mamasa-masa na lugar na walang ilaw. Kaya, pagdating mo doon, maaari mong subukan ang iyong kapalaran sa ilang mga batis. Dapat kang makahanap ng isang bagay. Iminungkahi ni Melba pagkatapos pagsamahin ang lahat ng impormasyong mayroon siya. Tumawag para sa Sky Noon Mountain, naalala ko ito. Ngunit saan matatagpuan ang bundok? Tanong ni Terence. Hehe, ang bundok na ito ay itinuturing ding sikat na bundok. Ang reputasyon nito ay hindi bababa sa bundok sa likod ng tatlong pavilion. Ang lokasyon nito ay nasa pagitan ng North at Middle Islands. Nakangiting sabi ni Melba. Ha! Between the North and Middle Islands. Hindi kaya magkadugtong ang dalawang isla? Gulat na sabi ni Terence. Tama. Young Hero Linford, hindi mo akalain na ang North at Middle Islands ay pinaghihiwalay ng dagat, di ba? Tanong ni Melba. Oo. Napakamot ng ulo si Terence. Naririnig na niya ang pag-uusap ng mga tao tungkol sa 5 isla ng Sky Class mula nang dumating siya sa Sky Class Island, at mahirap magpabalik-balik sa pagitan ng North at Middle Islands. Natural, ipagpalagay niya na ang 5 isla ng Sky Class ay hiwalay. Hindi napigilan ni Melba na ngumiti at sinabing, sa totoo lang, hindi ka nagkakamali na unawain ito sa ganoong paraan, batang bayaning Linford. Bagamat may mahaba at makitid na bundok na nag-uugnay sa North at Middle Islands, tulad ng likod ng mga bundok ng tatlong pavilion, mayroong lahat ng uri ng makapangyarihang espiritong hayop na nakabaon sa mga bundok na ito. Bukod dito, sila ay madalas na naapektuhan ng mga natural na sakuna tulad ng Seherika. Sa likod ng mga bundok, kaya kahit na ang mga makapangyarihang magsasaka ay bihirang dumaan sa kanila ay kadalasang gumagamit sila ng mga lumilipad na espiritong hayop o kayamanan ng mga barko upang maglakbay sa pagitan ng dalawang isla. Isang treasure ship. Kumurap si Terence, ito ay bagong bagay na hindi pa niya narinig. May mga sibis na nag-uumapo sa dagat, at sa banta ng mga natural na sakuna, mas delikado pa ito kaysa sa daanan ng lupa. Kahit gaano pa kahusay ang kasanayan sa paglalayag, imposibleng pabalik-balik ang mga ordinaryong barko sa pagitan ng dalawang isla. Tanging ang mga treasured ships lang ang makakagawa nito. Huminto sandali si Melba at nagpaliwanag, ang treasured ship ay itinayo sa pamamagitan ng pinagsama-samang pagsisikap ng mga sinaunang panday. Hindi lamang ang katawan ng barko ay mas malakas at mas maaasahan kaysa sa mga ordinaryong barko, ngunit mayroon din itong isang malakas na porma sayon dito na maaaring makatiis ng napakalakas na pag-atake at natural na mga sakuna. Bukod dito, ito ay may nakalilitong epekto sa karamihan ng mga hayop sa dagat. Kahit na ikaw ay makatuklas sa kanilang mga ulo. Talagang gawa ng sining iyon. Nagulat si Terence. Nakakalungkot na ang panday ay hamina sa loob ng maraming taon. Kahit na ang mga ordinaryong panday ay bihira na, lalo pa ang mga grandmaster na panday.
Ang sinaunang kasanayan sa pagpapanday ng mga treasure ship ay matagal nang nawala, at ang pagkasira ng isang treasure ship ay mas kaunti. Naging simbolo na ito ng lakas ng bawat Chamber of Commerce, mas malakas ang Chamber of Commerce. Napabuntong hininga si Melba. Oh, anong ibig mong sabihin? Hindi maiwasan ni Terence na magtaka. Kahit nabihira ang mga treasure ship, hindi ito dapat direktang nauugnay sa lakas ng Chamber of Commerce. Ang bawat Chamber of Commerce ay may kanya-kanyang lakas, tulad ng 5 elemento ng Chamber of Commerce sa ilalim ng Peel Hall ng Central Island. Nakipag-ugnayan lang sila sa negosyo ng tableta at hindi nakikialam sa ibang negosyo, pero kinilala pa rin sila bilang numero 1 Chamber of Commerce. Lin Xiaoxia, hindi mo alam ito? Ngunit kapag nagdadala ng mga kalakal sa pagitan ng mga sky-class na isla, kadalasang ginagamit nila ang ruta ng tubig, at iyon ay kasama ng mga treasure ship. Kaya, tinutukoy ng mga treasure ship ang pinakamahalagang kakayahan sa transportasyon ng Chamber of Commerce. Ito ang lifeline ng malaking Chambers of Commerce. Ang ibang mga ruta ay hindi imposible, ngunit ang mga lumilipad na espiritong hayop ay nagdadala ng napakaliit na mga kalakal sa bawat oras. Ang kanilang kapasidad sa transportasyon ay nasa isang ganap na naiibang antas mula sa treasured ship, seryosong sabi ni Melba. Nakikita ko, sabi ni Terence. Kung tungkol sa bulubundukin, hindi imposibleng maglakbay doon, ngunit napakaraming hindi tiyak na mga kadahilanan. Masyadong mataas ang panganib at mahirap kontrolin. At saka, masungit ang daan sa bundok. Maliban kung madalas kang bumiyahe roon o may mga espesyal na pangangailangan, masyadong mataas ang presyo. Sa pangkalahatan, walang gustong sumubok. Sabi ni Melba. Totoo iyon. Ang isang malaking Chamber of Commerce ay inuuna ang katatagan at pagiging maaasahan. Ang panganib ng paglalakbay sa lupa ay napakataas. Kung ilalagay natin ang ating pag-asa dito, masisira natin ang ating sariling reputasyon kapag may nangyaring aksidente at ang supply ng mga kalakal ay maputol. Tumango si Terence. Ang huling pagkakataon na ang Hong Chamber of Commerce ay na-target ng iba pang Chambers of Commerce, ito ay talagang dahil sa pagbawas sa supply ng mga kalakal. Sa antas ng nangungunang Chamber of Commerce, ang pagsulong at pag-urong ay nakadepende sa reputasyon ng merkado. Kung hindi sila mag-iingat, baka matalo sila sa buong laro. Iyon ang loika. Sa iyong pag-unawa at pananaw, lugi kung hindi ka magnenegosyo. Humalaklak si Melba at sinabing, ikinwento ko ito dahil gusto kong sabihin sa iyo na mayroon din akong mga kaibigan sa Nakagama. Kung hindi mo sinasadyang pumunta sa Nakagama, maaari mong hanapin ang assistant manager na si Collins ng 5 elementong Chamber of Commerce sa ilalim ng Nakagama Peel Hall. Hindi ba't ang Hong Chamber of Commerce at ang 5 elementong Chamber of Commerce ay katunggali? Sister Hong, may relasyon ka ba sa taong ito? Hindi naiwasang magtanong ni Terence. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.